Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay August 6, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 9, verse 28 to 36. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsan-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. May isang tinig mula sa alapaap na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino ang pinakikinggan mo? Sa huling bahagi ng gospel, narinig natin na may tinig na mula sa alapaap at ang nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang hinirang, pakinggan ninyo siya." Sino ang pinakikinggan mo? Araw-araw, marami tayong taong nakakasalamuha. Marami tayong mga interactions na ginagawa, maging ito man ay personal o sa pamamagitan ng online. Pero ang totoo, hindi naman lahat pinakikinggan natin. Minsan, ang mensahe ay parang pumasok sa isang tenga, lalabas sa kabila. Mayroon naman na para tayong diehard fan na kung anong sabihin sa atin ay gagawin agad natin. Mayroon, ang pinakikinggan ay ang kanilang mga favorite social media personality, mga content creator, mga celebrities. Yung iba, ang kanilang pinakikinggan ay ang kanilang mga idol na nanay at tatay. O pwede rin naman si ate o si kuya dahil sila ang nagpapaaral. Yung iba napipilitan makinig sa teacher, sa boss, sa manager kasi natatakot na baka mamaya pag di tayo sumunod, may kalalagyan tayo. Yung iba, alam mo kung sino pinakikinggan? Si Beshi o si best friend. Ikaw, sino ang pinakikinggan mo? Sa dami ng ingay ng mundo, maging sa radyo, social media, balita, chismis, opinyon ng iba, mga influencers at trending personalities, kanginong tinig ang talagang pinakikinggan mo na nagbibigay ng direksyon sa iyo? Marami tayong narinig araw-araw, pero hindi lahat ay nakakatulong. May mga tinig na humahatak sa iyo pababa, may mga opinyong nakakasira, may mga paalala na nakakalito. Pero sa gospel natin ngayon, uulitin ko, ang Diyos mismo ang nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya." Maaring si Jesus, hindi siya ang pinakamaingay, pero siya ang pinakatotoo. Hindi siya sikat sa trending list, pero siya ang may buhay na salita. Kung nais nating magbago, kung nais nating tumahak sa tamang landas, bakit hindi si Jesus ang iyong pakinggan? Ngayong linggong ito, subukan nating linawin ang tinig na sinusunod natin. Kaya ito yung mga 3 mga maliliit na bagay na pwede nating gawin para ma-exercise natin yung gospel natin ngayon. Una, sa tuwing magdidesisyon ka, maliit man o malaki,
Tanungin natin ang ating sarili, ano kaya ang sasabihin ni Jesus dito? Pangalawa, bawasan ang oras sa social media at dagdagan ang oras sa pagbasa ng ebanghelyo o pakikinig sa makabuluhang refleksyon. At pangatlo, maglaan tayo ng 5 hanggang 10 minuto sa katahimikan araw-araw para personal na makinig kay Lord. Wala munang hiling, makikinig ka lang. At kung may maipapayo kang mabuti sa iba batay sa salita ng Diyos, huwag kang matakot na sabihin ito. Maging tinig ka rin ng pag-asa, ng liwanag at ng katotohanan. Panginoon, sa gitna ng napakaraming tinig sa mundo, tulungan mo kaming linawin ang iyong tinig. Turuan mo kaming makinig, hindi lang sa tenga kundi sa puso. Ituwid mo ang aming landas kapag kami nalilihis. At ipaalala mo na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa iyo. Sa bawat araw, nawa ikaw yung aming marinig, ikaw ang aming sundan, at ikaw ang aming pakinggan. Amen. Friends, I'm sure, baka ito rin ang mismong mensaheng kailangan ng kaibigan mo, ng kapamilya mo, ng mga kag-GC mo. Ibahagi natin ito sa iba. Araw-araw, ito rin ay nakapost sa Facebook page natin na www.facebook.com/kuyasampagaduan. Walang space. Kaya muli, ang ating paanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.